Wow, serving the Lord with fervency. 10 points yun. Kaya si Pastor Arnold magtatapos ng 3 points. Pastor, please come and give us the Word of God. Mukhang yung ibang mga lalaki hindi pa handa makinig. Bakit pag dumadating si Pacquiao, nagtatayuan kayo? Pag preacher na, ayaw nyo. Ulitin natin. Amen. Salamat po sa mga lalaki na nakikinig. Pero bakit doon sa likod walang tumayo? Kabilang ba kayo dito? Ulitin natin. Amen. Siguro sabi ng iba nga, bakit ba kasi nagsisigaw ng amen doon? Dalawa lang ibig sabihin ng amen. Number one, pangalan ng Panginoong Jesucristo yun. Amen means He is the Amen. Hindi mas maganda yun ang isigaw mo kaysa sa Pacquiao o kaya Duterte. O kaya, sino man yung basketballista ngayon? Na sikat? Si? Pastor? Diya, sinisigaw natin yan ah. Si Chicken Curry daw. Oh, si Chicken Curry. Pag may artista nga, nasigaw ka, natayo ka pa eh. Pag presidente, ganun din. Ibig sabihin, handa ka na makinig sa kanya. Eh, di dapat talaga yung matutunan natin yun. Tama yung preaching kanina eh. Kapag ang isang, lalo na yung lalaki, hindi man lang nag-i-amen sa simbahan, hindi ko maintindihan kung ano bang ginagawa niya yan. Pero ayusin mo rin yung amen mo ha. Hindi pa natatapos magsalita yung pastor. Nag-amen ka ng amen. Kaya yung katabi mo, hindi niya naiintindihan. Amen. So, ibig sabihin ng pangalawang amen ay sumasang-ayon. Kaya nga, so be it. Praise the Lord. So, are you ready? Okay. Pero bago yan, sino po dito ang mayroon ng ministry sa simbahan? Pwede pong, hindi po ako nagpapataas ng kamay. Ang sabi ko, sino po dito ay pwede hong tumayo? So kayo po ay mga involved na. Amen. Praise the Lord. Take your seat. Sino po ang wala pa ho? Sino mga wala pa? Marami pa. Doon din sa marami pa. So, kailan pa ibibigay ang buhay niyo't lakas? Ano, kailan nga ba? O, huwag kayong umupo. Huwag kayong umupo. O, kailan niya ibibigay? You know, kaya may church para doon ka maglingkod. Mali kasing kaisipan natin, yes, nandun naman po ako na may dalang Bible, I go to Sunday school. Yan talaga ay responsibility mo. Pero may church para mag-involve. So, kailan pa ho kayo? Bukas? Dapat po ay ngayon. Amen? Ganda nung kanta eh. Mayroon pa siyang nalalamang, oy! Kailan pa? Uy! Kailan pa, uy? Amen. Take your seats. Sino pa yung mga matagal nang naglilingkod dito? 30 years pataas. Mga bata pa. 20 years hanggang 30. 20 years. Ito yun. Okay, thank you. Mga 11 to 20, or 11 to 19 years. 10 to 19 years. Okay, take your seats. Mga below 10 years na naglilingkod o na-involve. Dami.
Praise the Lord. Kasi alam niyo bakit ko tinatanong po ngayon, take your seats. Ang akin pong assignment is how to keep your focus. How to keep your focus doon po sa ministry. Sa mga 30 years pataas, mukhang si Pastor Ed Blanc ang naglilingkod ng pataas. Sa 30 years pataas talaga na naglilingkod. Na-involve kayo as Sunday school. Tayo nga po kayo lahat. Sunday school. Okay. Na-distract na rin po ba kayo? Nawalan din kayo sa focus? Oh, kilala kita, sir. Oo. Na-distract na rin tayo, ano? Okay, amen. Siguro sila na lang tanungin natin, ano? Pastor, kayo na lang kayo magsabi, paano ba magiging focus? Ayan, okay. Yan yung focus. Okay. Amen. Kaya sasagutin ko po yan ngayong umaga ng 3 text. O kasi sabi, kailangan maging focus tayo sa Bible. So, it's the Bible that I'd like you to memorize and use it as our sword in the next few years. Amen? Kasi yun din po yung naging pagpapala sa akin. Kaya bawat basa ko ng text, tatayo tayo. Amen? So, ninenervyos po kasi ako eh. Hindi ko alam mo. Yan. Kung bakit nanginginig. But please pray for me. Tayo muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin before I ask you to stand for the first point. Nakaintindihan ba tayo? Bakit parang kung gano'n? Okay. 3 kasi na puntos. Sabi ni Pastor, di ba? 3. Masunurin na ho ako ngayon. 3 tatapusin natin. Pero 3 verses, how we could be helped to be focused. Yung mga wala pa doon sa ministry, ang inyong problemahin, magsuko na kayo ngayon. So hindi naman talaga para sa inyo itong mga text na ito. No? But these are for those who are serving. I hope I can help you out. Ngayon, kung hindi naman po, pwede pong matulog na kayo. Okay po, tayo muna ay tumayo at tayo po ay manalangin. Muli, mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehyo na magbukas ng inyong salita at ito nga po ang maging gabay at ilaw ng bawat isa sa amin sa paglilingkod sa inyo. Nandito po ang inyong mga anak on this day para po makita ang aming mga sarili that we get involved into the churches where you have put us. Maraming salamat po sa honesty ng mga kapatiran namin who were saved for many years or perhaps who are newly saved, pero sa ngayon po ay hindi pa involved sa anumang ministry sa inyong apong simbahan. Nang akin pong panalangin, Panginoon, ay magkaroon sila ng bahagi. Not only their attendance, not only through their giving, not only their faithful attendance sa inyong nga pong gawain, but that they can also be part of the other ministries ng inyong nga pong bawat simbahan na itinayo. At ganoon din po, Panginoon, sa mga naglilingkod na alam ko po that there are many hurdles, there are many challenges sa amin pong mga sarili, sa amin pong buhay, sa kondisyon, sa amin pong mundo na kinagagalawan, and also the instigation of the world, Satan, and even ourselves. This serve as always a destruction because we are still in this world. Kaya nga po hinihiling ko na makatulong nga po ang inyong lingkod sa bawat isa that we can indeed keep our focus. And may the light of your scriptures be our light, and may this open our hearts and the truth that are embodied in it. Yun nga po ang magbuklod sa amin to be focused
doon nga po sa mga panawagan na ginawa mo po sa bawat isa sa amin. And so I pray, Father, that you would help me out, that I can help these, my brethren. For this I ask in Jesus' name. Amen. Okay, so isa pong topic, let me go directly to the answer of that assignment that I have this morning. Una po, doon po tayo sa Hebrews chapter number 12. Hebrews chapter number 12, verse number 2. Hebrews chapter 12, verse number 2. Andyan po yung salita ng Diyos. And the words that I would like to impound or to make an impression in your hearts are the first three words. Ang sabi ng salita ng Diyos, let's read all together the verse. Ready, go. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of God. Looking unto Jesus. Take your seats. Looking unto Jesus. Bilang mga mananampalataya, ay dapat nauunawaan natin ang salitang ito, looking unto Jesus, is not looking for something that you have missed. Diba? What are you looking for? Ano bang hinahanap mo? Hindi po yan ang ibig sabihin ng mga salitang yan, looking unto Jesus. Ibig sabihin po ay nakita na natin ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin ay nakatitig na tayo sa Kanya. So have you seen the Lord? Parang tatlo lang yung nakakita. But have you seen the Lord? How did you see the Lord? So pag sinabi natin looking unto Jesus, ano ibig sabihin yan? To keep looking unto Jesus. Remember that Jesus is the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And this Word in verse number 14 says, and the Word was made flesh, and His name is Jesus. So you see, we see Him through the pages of the Scriptures. So when we read the Word of God, do you really see Jesus? Marami sa atin, kaya ho yan ang aking laging tinatanong. How is your Bible reading today? Because if you do not read the Bible, how would you say you're looking unto Jesus? Nakita mo na Facebook mo lahat ng mga messages. And you have been looking at the programs and the problems of your school and your work. Pero yung salita ng Diyos, ang Panginoon, His face, we have not seen. You know why? Because we fail to open the Scripture and look at the face of Jesus. Sino po ang mga may Bible reading schedule dito araw-araw? I mean, every day. Kaya nga po doon sa church, it has been a project to me for many years na hindi ko i-give up yan, the Bible reading schedule for the whole year. Pag 365 days, it should be 365 days reading the Bible. Pag 366 days, it should be 366 days. Pag tinanong mo, have you read your whole Bible? Hindi ibig sabihin na nabasa mo yan
for 6 months at tumigil ka, pagkatapos ay sinabi mong, I have already read my Bible. Pag sinabi natin 365 days, it's a daily walk. It's a daily job. It's a daily activity. Araw-araw, bilang anak ng Diyos, kumakanta ka sa choir, ika'y tumutugtog, ikaw ay usher, have you been reading your Bible daily? Kaya ho tayo naglingkod, kaya nga ho ang mga apostles, nung nagkaproblema doon sa bagong simbahan, because the widows were neglected, hindi nila isinuko yung ministry of prayer and the word. Ang sabi nila, eto, kumuha kayo ng pitong lalaki who are filled with the spirit and wisdom and of good report. Sapagkat sila ngayon ang bahala sa table. Sila ang bahala doon sa pera para pagpapakain. Kailangan ng mga yan sapagkat kami ay dapat lamang focus doon sa ministry of the Word. And in fact, you and I were saved because of the Word. And we will be sustained because of the Word. And we will be fruitful because of the Word. And when we falter at the time of our lives, it will always be the Word that will raise us up. Man shall not live by bread alone. It should be our necessary food. It should be fire in our heart. Kaya nga'y mainit ka ba doon sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos? Doon sa inyong engagement sa salita ng Diyos daily? Na ikay meron pang time, not only have time for preaching on a Sunday or a Wednesday or a devotion, but you would like to add up a preaching and then listen again to a preaching. Mapalad-palad nga ho tayo kahit tayo nasa bahay. We can still switch on our radios. Pagkatapos o kaya yung atin pong mga cellphones, nandun ang mga preaching ng mga pastor. Pero lang sa atin ang merong time para diyan. Kaya nawawala ko tayo. Kailan ka ba na-encourage mag-member ng choir? Di ba nung marinig mo ang preaching? Kaya nawawala tayo sa focus kasi ang lamig na natin doon. Kaya maganda itong involvement na ito eh. That everybody else will have to listen to the Word of God. Dahil dito ang walang ibang magpapainit sa atin sa gawain ng Diyos, kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. That's why he said, looking unto Jesus. It is a constant gaze or a constant looking at the very Word of God. Dapat talaga po ay doon tayo nakafocus. Look, when we look at the Word of God, makikita natin dito that from Genesis to Revelation, it all speaks about Christ. Bago nga yung Hebrews chapter number 12, di ba? May Hebrews chapter 11. At sinabi doon sa verse 1 ng Hebrews chapter 12, we have a great cloud of witnesses. You see, our great forefathers in the faith were looking unto Jesus. Kaya sila'y nakatapos doon sa kanilang mga kurso that they died just looking unto Jesus. Marahil yung mga pangako na binigay sa kanila ng Diyos ay hindi man nakamit sa kanilang buhay pisikal. When God said to Abraham, you shall be a father of many nations, nakita ba niya yung mga anak niya? Nakita ba niya yung a great nation? Wala ho. Wala sa niyang inagap. In fact, maraming mga taon pa ang lumipas.
patagal na siyang patay, hindi niya nakita yung great nation na yun. But he saw Jesus. Even Cain. Tingnan po ninyo yung witness ni Cain. Abel. Verse number 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. By it, he being dead yet speaketh. Kapag hindi ka talaga pa masyadong alam yung details dito, paano yung why, bakit siya, paano si Jesus diyan? Remember that in the Garden of Eden, nung nagkasalat si Adan at saka si Eva, itinuro na ng Diyos kay Adam at saka ni Eve that there is a lamb that is to be slain. At bawat gagawin natin ay dapat nakatuon, nakabase doon sa bloodshed of Christ. Of that innocent lamb that was slain para lang magkaroon sila ng damit. They tried to make their own clothing, pero ayaw, hindi tinanggap ng Diyos. I need a pure clothing. I need a pure and a godly clothing. God wants to put on us a robe that is perfect, but it needed a blood sacrifice. An innocent lamb, walang kasalanan, yung tupa, pero kinakailangan magdanak ng dugo. Paano nagdanak ng dugo yun, Pastor? Siyempre, tupa, kukunin mo yung balat. Pag kinuha mo ba yung balat, hindi magdadanak ng dugo? Kailan ka naman kumuha ng balat na pagkatapos hindi man lang dumanak yung dugo? Kuhanan ko kaya ng balatang kaya kita. Kaya pag binalatan mo, konti lang yan eh. Panay na ang dugo. You see, God, even at the Garden of Eden, tinuro na niya. Because there will be a lamb that will be slain. And there was a lamb that was slain before the foundation of the world. And so when Abel started his offering, he offered it. Ang pundasyon is the blood shed of Christ. That was his testimony. Kaya nga maging sa ating pagbibigay, maging sa ating mga sacrifices, maging sa ating mga ginagawa sa Panginoon, dapat nakikita natin, this is, ang pundasyon nito ay yung dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. That's why if you are not saved by the blood of Christ, how can you serve the living God? Doon pa lang. Kaya maging sa pagbibigay nga, ganun yan eh. Oh, ang laki ng binigay mo. Pero dapat ang pundasyon yan, this cannot even match to the blood, to the holy blood of my God. Ano sakripisyo sa pagpapractice ng choir? This cannot even match the blood that was shed at Calvary. Kaya tayo nasisinsay, kaya tayo nanlalamig. Kasi nga po ay naaalis yung tingin natin doon sa sakripisyo ng ating Panginoon. From the start, yun ang itinuro. Pagkatapos ngayon, dahil sa maraming mga pagbabago, well, I can serve God in the other ways. I can serve God in this place. I can serve God. Ang daming mga turo na bago. But Abel kept the teaching that he has received from his parents. That I have to sacrifice and serve. Batay doon sa dugo na nadanak para magkaroon ako ng access sa paglilingkod sa Panginoon. Without His shed blood,
Kaya bakit ka nagko-quit? Ba't marami nagka-quit? Kasi akala nila ay binigay na nila ang lahat-lahat nila. Kailan nyo kapag pinag-uusapan natin ang mga isinukong buhay, sabi ko, wala naman yun pangarap lang yan sa akin. Pangarap lang na magkapera, hindi pa nagkakatotoo. Yun lang naman ang isinuko. Isinuko ko lang yung pangarap ko maging presidente. Isinuko ko lang yung pangarap ko na magkaroon ng maraming pera. Yun lang isinuko. Pero kumpara sa Panginoon, He's already King of Kings and the Lord of Lords. But He became a man. Anong itatama noon? Kaya ano ipagmamalaki ko sa lahat ng aking mga iniwan? Pagkatapos nung medyo mahirapan na doon sa gawain, biglang aalis. Dami ko lang isinuhon, dami kong sakripisyo sa simbahang yan, ha? Dami kong sakripisyo dyan, dami kong mga panahon na hindi natutulog. Mga pagkain na hindi ko kinain, ang pera ko na dapat pambili ko ng lipstick, ay ibinigay ko sa gawain ng Diyos. Pambili dapat yan ng inaasam-asam kong cellphone, binigay ko dahil may commitment na naman si Pastor. Nakalimutan natin to look unto Jesus. Na ang pundasyon ng lahat ng mga bagay na yan is the bloodshed of our Christ. Yan ang witness nila. Ang witness ni Abraham ay nakita niyan nung tinawag siya paalis doon sa kanyang comfort zone to go to a land. His foundation was Christ being separated from the Father and the Spirit, separated from the splendor of heaven, that He came down. And when He saw, aalis lang ako dito sa ilang taon na yan. But my Christ, from being worshipped with billions of angels, He came down. Umalis siya doon nang walang pagdadalawang isip. Pagkatapos nung ikaw ay maglingkod na, biro mo yung mga isusuko mo. Aalis ka doon, nagdala ka pa, pabalik, ay papunta nung magsuko ka ng buhay, daladala mo pa yung tsupon. Meron ka pang mga iniwan dyan na bridge, baka sakaling kung hindi ako mag-succeed dito, ay nang makabalik naman. Abraham burned all the bridges because he saw Jesus. Biro mo yung, you'll be separated with the other three persons of the triune God. Ikaw, anong separation ang ginawa mo sa buhay mo? Kaya kapag may mga iniiwan tayo, looking unto Jesus. Nakita mo si Moses? Ang witness ni Moses? He chose rudder. What did he choose? Yung reproaches na kanyang tatanggapin was more valuable than the riches of Egypt. Tingnan nyo, Hebrews, ang ganda ng pagkasabi ng salita ng Diyos. Esteeming the reproach of Christ, verse number 26, greater riches than the treasures in Egypt. You see the reproach of Christ. He saw the reproach of Christ. God of gods and the Lord of lords. King of kings became a man. And he was humiliated. At yun ang kanyang niyakap.
At ang sabi ni Moses, yes, there is a great plan for me. There are so much riches in Egypt. But like my Christ, that reproach that He has received, yun ang kayamanan ko. Kaya nga sa mga pag-aglahi na atin pong nararanasan, sa ating pagsunod sa Panginoon, dapat yan talaga yung treasure natin. Ano ba kasi kayamanan mo, kaibigan, kapatid? Ano yung kayamanan mo? Yung touchscreen mong cellphone, yun yung kayamanan mo. Na mamamatay ka kapag hindi at pag kinuha yan. Parang full-time lang na kinuhanan ng cellphone, nag-quit. Buhay na niya yun yung kayamanan niya. Ang nakikita natin, ang yaman natin is the reproach of Christ. Yung kahihiyan ng Panginoon. Yun ang dapat na kayamanan ng isang Kristiyano. At sa ating paglilingkod, marahil tayo ay mapagtawanan. Yet because we keep on looking unto Jesus, we know that we cannot get out of focus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kumusta ang yung vision, kapatid? Ano bang basis mo kasi sa iyong pag-i-involve? Kayong mga hindi pa na-i-involve, ano ba kasi nakikita nyo? Nakikita mo marahil hindi mo kaya. Nakikita mo marahil yung mga isusuko sa buhay. Ba't di mo tingnan ng Panginoon? Ba't hindi mo tingnan kung ano ang kanyang isinakripisyo para sa iyo at para sa akin? That God becoming a man. Tayo kuminsan din, no? Pag nakakatanggap na tayo ng mga pag-aglahi sa ating buhay, sumusuko na. Pag bumabagsak, nahihiya na. There is a blood of redemption. That's why we keep on looking unto Jesus. Amen? Second point. Mabilis lang ako, Pastor, ngayon. Okay. Pero nawawala pa yung pangalawa. 1 Timothy. Tayong lahat ay magsitayo. Sabi ko sa inyo. My second. So the first point, how to keep our focus? Okay, second point. Let's use the Word of God. Ang sabi ng 1 Timothy chapter number 4. 1 Timothy chapter number 4. Sayin natin, verse 15. Verse 15. Nandun na po kayo? Pakitulungan po ninyo yung mga Bible student naghahanap pa. Ang sabi na salita ng Diyos, let's read. Ready, go. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Give thyself wholly to them. Take your seats. Give thyself wholly to them. Ang pag ikay talaga nag-involve na, alam mo, dapat ibigay mo na yung buong buhay mo doon. Wala reservation. Wala yung pag pumalpak ito, pag hindi ko nakuha yung gusto ko dito, kapag hindi nakita yung bunga na inaasam ko dito, plan B. May plan B ka. Ang talino talaga ngayon ng tao eh. Oh, sobrang talino na mayroon tayong mga plan A, B, C, D. Hanggang Z.
ay dapat kung ikaw ay naglingkod sa Panginoon, nakita niyo the reasons, the 7 reasons. Connect the dots. You see, the calling that we have is the greatest and the highest calling. Sino ka ba in the first place para tawagin ng Diyos? Sino ka ba para pag-aksayahan ng Diyos? O pwede naman siya mag-create ng panibago. Sa tingin mo, ano ba pinagmamalaki mo kasi sa buhay mo? Ay ako, professional pastor, mayaman kami. Ay kahit pa. Mamamatay ka rin naman eh. Mangangamoy ka rin. Tingnan mo kahit ang bango mo. Kahit na ilang pabango ang gamitin mo, mamaya, mabaho ka na. Nag-toothbrush ka kayon, di ba? Nagmumug ka pa ng mga, Listerine. Tapos may baon ka pa ngayong Clorets. Tapos may nilalagay ka pa dyan para pag kayo nag-amen, hindi mabaho, di ba? Pero kahit ilan yung ilagay mo dyan, nangangamoy pa rin naman ah. Oh, tingnan mo. Gumanon ka sa tibo mo. Nangangamoy ka rin naman. Kaya huwag kang magmamalaki. Pagkatapos mamaya, mauutot ka rin naman. Kahit ang ganda-ganda mo. Kaya iniipit mo. Oh. Yung iba talaga brown. Di ba? Ganun yun eh. Pag nagpalabas na ngayon, brown. Hindi, pastor, ako po, black. Black. Aba, pampira. Ano yan? Dust in the wind. May kasama. Oh, yung iba naman ay, psst. Oh. Ano ba pinagyayabang natin? Sa totoo, we all deserve to go to hell for that matter. Alam mo yun, sa totoo lang, what we deserve is the fires and the flame of hell. Sunugin na lang. Kasi ang mga sinusunog, wala na masilbihan sa harapan ng Diyos. Di ba yung mga basura sinusunog? Mga dumi, itinatapon. Walang nagtago ng dumi dito. Ay, ito yung first na uo ng baby. Lalagay natin sa para magandang yan. Lalagay natin sa museum. Pero maraming mga Kristiyano, ganun pa rin. Biro mo ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga pinagmamalaki, ay yung mga bagay na nabubulok at nangangamoy. Anong panawagan ng Panginoon, first and foremost, when you called us to salvation? Nung narinig natin ang gospel of salvation, dapat yun na number 1 sa bawat isa sa atin, na kayamanan natin na kahit kailan ay hindi nawawala. That's why we ought to give ourselves on them. Magmula sa yung talampakan, ano ba ito? Bumbunan. Hanggang sa talampakan ay dapat talaga ay yung iyong kaisipan. You are saved. You are forever saved. You are forever forgiven by Christ. You have eternal life, and that is a great gift. Bakit ba nawawala kasi ang kagalakan mo? Kasalanan lang yun. Your worldliness. Yan ang nagpapaalis sa atin sa kagalakan natin and the appreciation that we have with our salvation. Yung mga kayamanan dito, the comfort of this world. Pag iniisip mo kasi, wala ka naman problema na. Alam mo, may susweldo ka, may ibibigay ka, mayroong ganito at may ganyan, may susuutin ka. Pag wala problema, what happens? Because you have money, because you have power. And then we become so cold about our salvation. Ay dapat hindi ho yan nawawala. We ought to give ourselves unto them. When He called us also into the church.
Amen! Pribilehiyo, mapabilang ka sa simbahan ng Panginoon. Biro mo'y nailagay ka sa katawan ng Panginoon, the body of Christ, inilagay ka. Kahit isa kang blank. Brad, nakita mo na katawan mo? Gusto mo lahat yan? May gusto kang tanggalin? Alin? Alin ang gusto mong tanggalin? Yung tiyan. Gusto daw niyang tanggalin, pastor, yung tiyan niya. Eh kahit pangit yan, mahalin mo yan. Kasi kung wala kang tiyan, mangyayari. Hindi ka pwede mag-usher. Kaya inaayos mo yun, di ba? Binibigyan mo ng pansin. So nag-exercise ka naman. Hindi naman pala, di mag-push up ka at mag-sit up. At kaya ay maglambitin, kagaya ng unggoy. Tingnan mo, may nakita ka bang unggoy na may tiyan? Try mo yun. Aayos yan. Ano, Brad, sama ka? Kahit ngayong mga pinakapangit na bahagi ng katawan, di ba? Inaalagaan natin na. Kayong mga ayaw nyo, mga ilong nyo. Diyan, nilalagyan nyo ng bridge. Lalagay ka ng bridge. Pag ayaw mo yung tangos niya, lagi kang ganyan-ganyan. Tumangos ko ito kasi nung bata pa ako, talaga gigaganyan-ganyan mo yan. Ngayon, kapag matanda ka na, ay wala nang pag-asa. Pero baby ka pa lang, ginaganyan-ganyan yan para tumangos. Alam nyo na. Okay. There are many other parts in our body na hindi naman katanggap-tanggap, pero pinagtsatsagaan. Bakit pribilehyo maging bahagi sa simbahan? Amen? Panawagan nyo ng Diyos eh. Kaya magpasalamat ka, naging miyembro ka ng simbahan. Huwag mong ipagmalaki ako, dapat miyembro dyan. Ano mo pinagmamalaki mo? Noo? Ano pinagmamalaki mo? Mata? Kanan? Bilang mga anak ng Diyos, ikaw ba'y nagpasalamat na miyembro ka ng simbahan? Na tinawag ka ng Panginoon sa simbahan? Pagkatapos naging miyembro ka ng orchestra, ano qualification nyo? Ba't ka nagmiyembro ng orchestra? Di ba dapat matangkad? Sabi ng Bible, walang maglilingkod sa templo na kuba, di ba? Na pandak. Bakit? Matatangkad ba kayo? Bawal yan sa templo. Nabasa nyo yan sa Leviticus. Di ba? Nabasa nyo yan sa Leviticus. Ano height mo, Brad? 4'11"? Sabi nila, bakit ba kasi ang pili-pili naman ng Panginoon? Bakit kailangan matangkad? Hindi pwedeng hunchback, hindi po pwede yung pingkaw, hindi po pwede yung mga, bakit o? Paano kasi ang kanilang ino-offer ang lalaki, mga baka? Sige nga kung ikaw ay, pagkatapos ilalagay mo yung i-offer na baka doon sa laver, doon kung saan sinusunog, o kaya aayusin, paano mo natin kung pandak ka? Tapos kuba ka pa, dadalhin mo yun, o paano mo yun? Sabi ng Panginoon, hindi pwede yan. Pero maraming salamat ngayon sa simbahan. Kahit anong kapansanan mo, pwede. Because God has made us whole.
So ano dahilan bakit hindi mo maibigay yung best mo? Ba't hindi mo maibigay yung buong buhay mo, yung buong katawan mo, buong isip mo, buong puso mo? Ba't nagdadalawang isip ka ba? Give yourself wholly to it. Pinayagan ka na nga. Ano no, nakalagay din? Give thyself wholly to them. Meditate upon them. Verse number 14, ang sabi pa nga ng Panginoon, with the laying of hands of the presbytery, napayagan ka ng kumanta ng choir. Napayagan ka na mag-usher kahit wala kang buhok. Napayagan ka na magturo kahit walang aral, hindi pumasa sa board ng teacher. Pero nagtuturo. Pagkatapos ayaw mo pang ibigay yung best mo. Give yourself unto it. Ano sabi pa niyan? Neglect not. Pa-absent ka pa pag may masama ang loob mo. Do not neglect it. Nakakatuwa, makikita mo, mga kumakanta, matanda na. Ay, ang tinitingnan ko yung choir kanina, pambihira. Ang tagal-tagal na yung mga ito, yung iba pastor, no? Oh, yung iba nga wala na yatang ngipin eh. Pero kumakanta pa rin, sabi ko, napapaluha ako, Panginoon. I like the spirit. These are the people that we need in the work of God. Yung dumadami, yung mga matatanda. I mean, yung mga tumatanda. Yung mga nagkakaedad doon sa hindi po yung nagiging senior, nagmula sa junior choir, pagkatapos naging miyembro doon, pagkatapos senior choir na siya. Kasi nga hindi niya nineglect yung kanyang gift. Kahit anong mangyari sa kanyang buhay. Ito yung mga ibinigay nila kasi yung sarili nila. Kasi wala na akong luluguran, dito lang. Dito lang ako. Pag ako'y tinanggal niyo dito, patay na ako. Kaya na out of focus tayo. Kasi may pangarap pa tayong iba. Hayaan mo ang Diyos ang mag-promote sa'yo. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, let us give ourselves unto it. Neglect not. And then He said, take heed to yourself. At dapat kasi meron kang self-discipline. Self-regulation. Huwag mo na hayaan na sila ang laging pumupuna sa'yo. Pwede ba? Punain mo rin yung sarili mo. Ang galing mong mamuna sa iba. Oy, ba't ka late? Pareho lang man tayo ah. Nauna ka lang ng 1 minuto eh. Punain mo naman sarili mo. Take heed of yourself. Because you have given yourself unto it. Kaya nawawala tayo sa focus kasi wala yung ating puso, wala yung ating isipan doon. Bakit hindi ka tingnan nyo yung mga choir, di ba? Nagme-memorya sila. Pero may Chinese din kung minsan, ano? Yung parang sa telenovela, nakabuka na yung bibig ng iba, siya nakaganyan pa. Yan yung Tagalog, nakaganyan na eh. Pero sila, ganyan pa yun. Meron kami member na nakaganyan noon kasi matanda na siya. Tsaka may sakit. Si Brother Jun Baconggis, Pastor, katandaan niyo pa, ano? Ano na yun? Akala namin ay mawawala na yun. Pero nasa langit na siya ngayon. Nawala na nga ng tuluyan. Pero alam niyo yun, kahit na yun ay nahihilo-hilo na yan, pupunta pa rin doon. Kaya sabi ko, alalayan, no! Kasi kung minsan ay matutumba na siya. Pero alalayan, pupunta siya doon.
Pagkatapos silang lahat ay nakanganga, siya naman ay, baka ganun. Pero ako'y naluluha sapagkat nakikita ko, his life is already there. Noong nasa banig siya ng karamdaman, andun siya. Lagi ang panalangin niya ay makatayo na siya ulit, pupunta na naman magka-choir. Because he has given his life to it. Hindi na wala sa kanyang focus. Makikita ko minsan pupunta sa office, umiiyak siya. Hindi lang siya makaiyak, pero kitang-kita mo yung mga pressure sa kanyang buhay, lumuluha siya. Pero makikita mo on Sunday, Saturday, nandun na naman siya sa visitation. Hirap na siya sa buhay. Kaya sabi ko, Panginoon, I like the spirit of this man. And then when he has passed on to eternal promotion, ang gandang iniwan niyan na testimony. And we want more servants of the Lord. Amen? Say, give thyself wholly unto them. Last. Amen. Philippians chapter number 1. Philippians. Marami po sana to, pero tatlo na lang. Philippians chapter number 3. Sabi, ng verse number 17. Andun na po kayo? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. There is that one thing I do. Sa dami kasi ng, alam mo bakit ka na-out of focus? Dami mong ginagawa. Dami mong concern. Anong concern ni Apostle Paul? This is one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Ulitin natin. Basahin natin. Ready, go. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are, amen, take your seats. So one thing to do sa ministry, iisa lang po dapat talaga ang ating ginagawa. Yung natutuhan mo na whatever is past glory, let it pass. Huwag ka na dong hawak-hawak mo pa rin sa susunod. Iwanan mo na yun. Kaya nalaki ang iyong ulo at akala mo ikaw na yung may-ari ng lahat. Ay paano yung success mo? Dala-dala mo pa rin. Forget it. And then reaching unto those things which are behind. Hindi dahil nagawa mo na, yabang mo na. Marami sa atin kasi yun ang nangyayari. Dahil sa successes natin sa buhay, yun yung dala-dala natin. Kaya kapag tayo po ay dumaan sa pagsubok at mga pag-aglahi, sasabihin mo, kilala mo ba kung sino tong kinakausap mo, ha? Ay hindi ba'y kalimutan mo na yun? Marami sa atin ang out of focus dahil nga sa may kaya. Lahat tayo ay may kaya. May kayabangan talaga. May kaya ka. Lalo na pag meron kang mga tagumpay sa buhay mo. May kaya ka kasi. Lalo na pag may pera ka. May sasakyan ka. Mayroon kang talento. Talentadong Pinoy ka. Lalo na pag ikaw ay laging napupuri, hindi ba? Kaya sabi mo, pag wala ako, wala na yan. Ako ang pag-asa ng bayan.
Ay, kapatid, pwede iwanan na natin yun. Just one thing in the ministry. Whatever we have accomplished today, let it pass. Walang carry over yun. Hayaan mo na. Naibigay na natin ang glory sa Diyos. Let Him get the glory. Amen. Huwag mo nang taglay-taglay yun at gagamitin yun na bala, na alas. Para kapag ikaw ay medyo bumagsak, sabihin, kinalimutan nyo lahat ang aking mga ginawa. Abay, bumagsak ka, di bumagsak ka. Tumayo ulit. Kaya sabi ni Apostle Paul, I have not apprehended yet. Iba naman talaga ako nakakarating eh. Because this is one thing he does. He learns to forget the things which are behind. And then again, coupled with it is reaching forth unto those things which are before. Ayan yung papansin, ganun ang pastor natin. Amen? Kaya, diretso lang. Hindi yung inaamas mo po yung mga accomplishment mo, and then yung pinagmamayabang. Kaya na yun. Because we are still looking forward unto those things which are before. Life has not ended. Our race is not yet ended. Meron pa tayong susungin, meron pa tayong pupuntahan, meron pa tayong gagawin. Kaya sabi ni Apostle Paul, sa ministry, dapat yun ang ugali natin. This is one thing I do in the ministry. Mapalakpakan ako ngayon, forget that. I have to go on. I still have to reach the goal. I have not yet arrived. The same thing when we fail. When we fail ourselves, when we fail others. Kung minsan din, yun yung ating kabigatan sa buhay natin. Kaya hindi tayo makatayo at makatindig at muli gawin yung panawagan ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat dala-dala pa rin natin yung guilt. Hindi ba ganyan ay dinala mo na doon sa altar? Hindi ba yan? My sins are gone. Di tumayo ka ulit. Just stand up again. At yun po ang sabi ng Panginoon, forget those things. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be white as wool. Nag-reason out na kayo sa Panginoon. Nakipag-usap ka na. Forget it. Now you're going forward. Mahilig ho din kasi tayong magtanim. Nagre-record. Ang dami mong nire-record. Ang sabi ng Panginoon, iwanan mo na yung mga record na yan. Dahil ang Diyos naman, in the long run, He is the ultimate judge. Whether you have recorded wrongly or properly, let it, forget it. I'll just have to walk and walk until the finish line. Kaya nga, mga kapatid, nandyan ka na sa gawain. Amen? Kaya nakikita mo yung mga matatagal na sa mga gawain. They have been out of focus for many times. I had. Kayo din, Pastor, di ba? Na out of focus din kayo minsan. Pero, when we learn to forget the things, one thing that we do is to forget and then move forward. Isa lang kasi, huwag mo ang damihan. Alam mo, pag dinamihan mo yun, kaya napipigtas. Kaya nawawala. Kaya nag-i-error yung isip. Kaya nag-i-error yung puso. Kaya nag-i-error yung step. Bakit? Ang dami mong ginagawa.
pang-isa ka lang. Hindi ba, Pastor, tinuruan nyo kaming mag-multitasking? Iba ho yun sa multitasking. Kung ang kasya lang sa'yo ay ganito lang. Tapos ito ang inilagay sa'yo, ang mangyayari, you will break. Kaya sabi ni Apostle Paul sa ministry, one thing that you should do. Forget the past, reaching forth unto those things. 3 things, and I hope it can help us be focused in the ministry. Let's all stand up. Amen. Wow. The fervency and the focus.